Magandang gabi. Welcome sa Pampatulog Stories. Sa isang maliit na barbershop sa tabi ng kalsada, may isang barbero na hindi lang gunting ang hawak, kundi mga kwento, tawa, at payo ng buhay. Ang tawag sa kanya ng lahat, Mang Rado. Ang barberong may gininto ang puso at gunting na marunong makinig. Kaya humiga ka na, isandal ang ulo, at hayaang ihaplos ng kwento ang iyong pagod na isip. Sa barbershop ni Mang Rado, walang kailangang magmadali. Dito, lahat ay pwede munang magpahinga. Sa isang tahimik na baryo na laging amoy bagong gising, may isang maliit na tindahan na hindi mo agad mapapansin. Maliban na lang kung dadaan ka at maririnig mo ang shirt, shirt ng gunting. Hindi iyon kuliglig. Hindi rin iyon langgam na nag-aaral ng sayaw. Iyon ay ang tunog ng gunting ni Mang Rado, ang barbero ng Baryo San Roque. Si Mang Rado ay may tindahan na mas matanda pa yata sa kanyang gunting. May kalumaan na ang salamin, may kalawang na ang paanan ng upuan, at may amoy ng lumang pumada at chismis na matagal nang hindi nalalanta. Pero kahit ganun, bawat tao sa baryo ay dumadaan sa kanya, hindi lang para gumupit, kundi para makinig ng kwento. Kasi si Mang Rado, hindi lang barbero, isa siyang tagapayo, komedyante, at tagapagpakalma ng ulo't puso. Isang hapon, pumasok si Aling Bising, dala ang kanyang payong kahit tirik ang araw. Rado, sabi niya, gupitan mo nga ako ng konti. Yung hindi halatang gupit, pero mukhang maganda. Ngumiti si Mang Rado, sabay kaskas ng suklay sa buhok ni Aling Bising. Gusto niyo po pala yung gupit na parang walang nangyari, pero may himala. Sagot niya, habang shirt ang gunting. Tatawa si Aling Bising. Ay oo, ganun na nga, parang asawa ko. Walang nangyayari pero umaasa pa rin ako sa himala. Nagkatinginan sila sa salamin, sabay sabog ng tawa. Ganyan ang araw-araw kay Mang Rado. Ang bawat pag-iikot ng gunting ay may kasamang kwento. Minsan totoo, minsan parang imbento, pero laging may halong kabaitan. Habang ginugupitan niya si Aling Bising, nagsimula na naman ang kwentong barbero. Alam niyo ba, sabi ni Mang Rado, nung bata pa ako, may isang lalaki rito na nagpagupit kasi gusto niyang gumanda ang kapalaran. Pagkatapos kong gupitan, kinabukasan, nagkaroon siya ng bagong trabaho. Talaga? Tanong ni Aling Bising, biglang seryoso. Oo, trabaho sa kapitbahay. Kasi siya na raw ang inutusan magbunot ng sahig araw-araw. Tumawa si Aling Bising, pero sa loob-loob niya, masaya siya. Kasi kahit puro biro si Mang Rado, laging magaan sa pakiramdam ang kausap. Parang ang mga salita niya, may kasamang hangin ng umaga. Malamig, pero buhay. May lumang bentilador sa tabi, maingay at umiikot na parang tambol. Tuwing hihinto ang gunting, maririnig ang mga chismis ng mga dumadaan sa labas. Mga batang tumatakbo, mga tindera ng gulay, at minsan, ang aso ni Kapitan na mahilig tumambay sa harap ng barbershop. Minsan, tinatawag ni Mang Rado ang asong iyon. Uy Bruno, gusto mo bang gupit din? Kakawag lang ito ng buntot at parang nakikinig din sa mga kwento ng barbero. Mula sa sulok ng barbershop, nakasabit ang lumang relo. Hindi na gumagana, pero sabi ni Mang Rado, hindi na kailangan ng oras dito. Sa barbershop ko, ang oras ay nagtatagal kung masarap kausap. May mga araw na walang kliyente, pero naroon pa rin siya. Nililinis ang gunting, nag-aayos ng suklay. At minsan, kinakausap ang sarili sa salamin. Mukhang pogi pa rin ako, kahit ako na lang ang nagsasabi, bulong niya, sabay tawa ng mahina. Sa bawat paggunting niya, parang may ritmong nakakaantok. Shirt,
shirt, shirt, suklay, shirt. Minsan, may mga sandaling natutulog na ang ginugupitan. At sa totoo lang, minsan pati si Mang Rado napapapikit din habang humahaplos ang hangin ng hapon. Ngunit higit sa lahat, sa ilalim ng mga tawa at tsismis, may kakaibang kabaitan sa puso ni Mang Rado. Alam niyang hindi lahat ng taong pumapasok sa barbershop ay gusto lang gumupit. Minsan, gusto lang nilang may makausap. Kaya bawat gupit niya ay may kasamang pakikinig. Kapag may problemado, hindi niya agad pinapayuan. Pinapakinggan muna niya habang shirt ang gunting. At sa kanya dahan-dahang sasabihin, alam mo, anak, ang buhok, kahit anong gupit mo, tutubo ulit. Kaya huwag kang matakot magbawas ng mga bagay na mabigat. Tahimik na mapapaisip ang kliyente. Tapos, sabay tawa ulit kapag sinabi ni Mang Rado, pero kung kakalbuhin mo, ibang usapan na yan. Nang matapos ang gupit ni Aling Bising, tumayo siya sa harap ng salamin. Simple lang ang gupit, pero ang ngiti niya parang bagong buhay. Ang galing mo talaga, Rado. Hindi lang buhok ang binago mo, pati araw ko. Ngumiti si Mang Rado. Ganyan talaga, Aling Bising. Minsan, hindi natin kailangan ng bagong buhok. Kailangan lang natin ng bagong ngiti. Habang palubog ang araw at nagiging kahel ang liwanag sa bintana, ipinasok ni Mang Rado ang gunting sa lalagyan. Tahimik sa paligid, maliban sa tunog ng bentilador at mga kuliglig sa labas. Naupo siya sa lumang upuan, huminga ng malalim at tumitig sa salamin. Sa pagod niyang mukha, nakita niya ang sarili. Isang simpleng barbero, pero masaya. Mahina niyang bulong. Ang gunting, maingay. Pero minsan, sa gitna ng ingay doon mo maririnig ang katahimikan ng puso. At sa barbershop ni Mang Rado, kahit gabi na, parang gising pa rin ang bawat kwento. Tahimik, pero buhay. At sa bawat gupit ng kanyang gunting, may kwentong naghihintay sa susunod na araw. Umagang-umaga pa lang, may kumakalansing na tunog ng susi sa lumang pinto ng barbershop. Click, chunk, sabay langit-ngit ng bisagra. Magandang umaga, San Roque, sigaw ni Mang Rado, habang pinupunasan ng upuan na may 3 taon ng halatang upuan pa rin. Tahimik pa ang paligid, tila natutulog pa ang araw, at tanging naririnig lang ay ang tuktok ng walis tingting at huni ng mga ibon sa poste. Pero hindi nagtagal. May pumasok na isang pamilyar na boses. Rado, gupitan mo nga ako. Baka sakaling gumanda ang kapalaran ko. Si June iyon, ang binatang minsang tinawag ng buong baryo na hari ng sablay sa pag-ibig. Pumuwesto si June sa upuan. Habang nilalagyan ni Mang Rado ng kapa, napansin niyang may lungkot sa mata nito. Ano bang nangyari, June? Mukha kang bagong luto sa kawali. Tanong niya habang nagiinit ang suklay sa kanyang palad. Eto po, Mang Rado. Iniwan ako ni Liza. Sabi niya, gusto raw niyang mag-focus sa sarili. Ako naman, gusto ko lang mag-focus sa kanya. Napangiti si Mang Rado, sabay suklay ng dahan-dahan. Classic mag-focus sa sarili. Ibig sabihin niyan, anak, gusto niyang magpahinga. Pero hindi ikaw ang pahingahan. Natawa si June kahit papaano. Sakit po, Mang Rado. Lalo na pag naiisip kong sabay pa kaming nagpapagupit dati. Ganun talaga, sagot ni Mang Rado. Habang shirt ang gunting. Ang buhok, kahit pareho ng gupit, iba pa rin ang bagsak. Tulad ng pag-ibig. Kahit sabay kayong lumago. Minsan, may mauna pa ring magpatabas. Tahimik na napaisip si June. Ang mga tunog ng gunting at bentilador ay parang musika ng umagang kalmado. Sa bawat lagas ng buhok, parang may bigat ding natatanggal sa dibdib niya. Matapos ang ilang minuto, nagtanong siya, kayo po,
Mang Rado, nasaktan na rin po ba kayo? Ngumiti ang barbero, sabay sagot ng may biro. Hindi pa, pero muntik na. Nung pinutol ko yung buhok ng isang sundalo na ayaw gumalaw, muntik na akong masampal ng tenga niya. Pareho silang nagtawanan. At sa tawa nilang iyon, parang may natanggal na ulap sa loob ng barbershop. Pagkatapos ni June, pumasok naman si Mang Tomas. Bit-bit ang sombrerong bilog at kaba sa muka. Rado, gusto ko yung gupit na mukhang bata. Yung tipong hindi halata na 72 na ako. Ah, gusto mo pala ng pampabata haircut? Sige, tatanggalan ko ng puti, sabi ni Mang Rado habang pinupunasan ng gunting. Rado, sabi ni Mang Tomas, kaya mo bang tanggalin pati mga problema ko? Hindi po gupit ang kailangan diyan, Mang Tomas, tugon ni Mang Rado, kundi tulog. Mahaba, tahimik, at walang naniningil. Tumawa si Mang Tomas. Kung may ganong serbisyo ka, Rado, araw-araw akong papagupit. Habang ginugupitan siya, nagsimula na naman ang isa pang kwentong barbero. Sabi ni Mang Rado, alam niyo ba, Mang Tomas, may lalaki dito dati na gustong magmukhang artista. Pinagupit ko ng pino, nilagyan ko ng pumada. Kinabukasan, nagkaubo. Bakit naman? Tanong ni Mang Tomas. Kasi naglagay ng sobrang pumada, di na makahinga ang anit. Tawa na naman ang buong barbershop. May batang nakasilip sa bintana. May aso sa labas na humihikab. At si June, na nakaupo pa rin. Tila gumagaan na ang loob. Habang lumalalim ang tanghali, may mga kliyente pang dumarating. Isang tatay na kababalik lang sa Maynila, isang estudyanteng takot gupitan, at isang nanay na napadaan lang, pero nauwi sa tsismisan. Ang bawat isa, may daladalang kwento. At si Mang Rado, hindi lang gumugupit, nakikinig. Hindi niya minamadali ang bawat tao. Para bang alam niyang, higit sa buhok, ang mga tao ay gustong may makinig sa kanila. Minsan, sa gitna ng katahimikan, sasabihin lang niya, alam mo June, Mang Tomas, minsan, hindi natin kailangang ayusin ang lahat. Tulad ng buhok, may panahon din dapat tayong hayaang lumago. Nang matapos ang gupit ni Mang Tomas, tiningnan nito ang sarili sa salamin. Teka, parang hindi naman ako bumata ah. Ngumiti si Mang Rado sabay sagot. Kasi, hindi ko po ginupit ang edad nyo. Ginupit ko lang yung inis nyo. Napahalakhak si Mang Tomas. At sa bawat halakhak niya, parang may mga alon ng tawanan na umuugong sa maliit na barbershop. Kahit payak lang ang lugar, ramdam mong doon, walang mabigat. Sa labas, unti-unti nang lumalambot ang liwanag ng hapon. Ang araw, tila nakikisabay sa paghinga ng baryo. Mabagal, kalmado, at payapa. Niligpit ni Mang Rado ang mga buhok sa sahig. Sinuklay ang gunting at huminga ng malalim. Muling sumilip si June bago umalis. Salamat Mang Rado. Hindi lang buhok ang nawala sa akin, pati bigat. Ngumiti ang barbero. Basta tandaan mo June, kapag ang puso mo mahaba na ulit ang buhok, balik ka rito. Ibig sabihin, handa ka na namang magmahal. Tahimik na napangiti si June habang naglalakad pa uwi. Sa loob ng barbershop, muling narinig ang shirt. Ang tunog ng gunting ni Mang Rado, maingay, pero nakakaaliw. At sa bawat lagas ng buhok, may gumagaan na kaluluwa. Sa baryong San Roque, may isang barbero na marunong magpagaan ng loob, gamit lang ang gunting at ngiti. At sa bawat gupit niya, may kasamang aral na banayad. Ang buhok, tutubo ulit. Pero ang saya, minsan kailangan lang gupitan ng lungkot para bumalik. Tahimik na hapon sa baryo San Roque. Yung klase ng hapon
na parang pinipilit matulog ang hangin. Mabagal, mainit-init, pero may lambing. Sa loob ng barbershop, si Mang Rado ay nakaupo, nakasandal, at nilalaro-laro ang kanyang lumang gunting. Dami ko na yatang gupit sa buhay. Bulong niya sa sarili. Teka, kung lahat ng gupit ay may kwento, baka pwede na akong magsulat ng libro. Pero bago pa siya makapagsimula, may biglang dumating na maliit na boses mula sa pinto. Manong Radu, isang batang babae mga 7 o 8 taong gulang. Bitbit ang maliit na manika. Ang pangalan niya, Nika. Uy Nika, anong dala mo riyan? Tanong ni Mang Rado habang pinagmamasdan ang batang pawis na pawis. Si Lala po, sagot ng bata. Itinaas ang manika. Gugupitan ko po sana siya. Pero sabi ni Mama, baka makalbo raw, kaya ako na lang po ang magpapagupit. Napatawa si Mang Rado. Ganun ba? Aba, mabuti at tinuruan ka ng nanay mo na huwag basta gupitan ng iba. Pero sige, upo ka dyan bata. Anong gusto mo? Nagkamot si Nika ng ulo. Yung parang bida po sa cartoons. Yung kapag tumakbo, gumagalaw din ang buhok. Tumawa si Mang Rado habang inihahanda ang gunting. Gusto mo pala yung wind effect haircut. Pero sige, gagawa natin ng paraan. Libre pa dagdag ganda pag ngumiti ka. Habang ginugupitan si Nika, biglang nagtanong ang bata. Manong, totoo po bang may magic ang gunting ninyo? Napatigil si Mang Rado. Aba, bakit mo naman naisip iyon? Sabi po kasi ng pinsan ko, pag ginupitan daw ninyo ang buhok ng malungkot, bigla silang nagiging masaya. Ngumiti si Mang Rado, sabay hinimas ang hawak na gunting. Ganun pala ang chismis ngayon. Hehe, hindi ito magic, Nika. Marunong lang ito makinig. Napakunot ang noo ng bata. Marunong makinig ang gunting? Oo, sagot ni Mang Rado, habang shirt ang tunog ng gunting sa bawat hiwa. Bawat lagas ng buhok, nakikinig iyan sa mga iniisip mo. Kung galit ka, lumalakas ang tunog niya. Kung masaya ka, humihina. At kung malungkot ka, nagiging kalmado. Parang tinatanggal niya ang bigat. Tahimik lang si Nika. Tinitingnan niya ang mga maliliit na buhok na nalalaglag sa sahig. Kung ganun, Manong, pwede niyo po bang gupitan si Lala? Malungkot po kasi siya. Ngumiti si Mang Rado, sabay sagot ng may lambing. Sige na nga. Pero baka mapagalitan ako ng nanay mo, ha? Kinuha niya ang manika at sinuklay ng dahan-dahan. Parang totoong tao. Shirt, shirt, shirt. Ang bawat tunog ay banayad. Parang himig ng mga alon sa tabing dagat. Matapos ang ilang sandali, ngumiti si Mang Rado at sinabi, ayan. Maganda na ulit si Lala. Siguradong hindi na siya malungkot. Ngumiti si Nika. Totoo po. Paano niyo po nalaman? Kasi, sagot ni Mang Rado. Ngumiti ang gunting ko. Sabay tawa niya ng malambing. Yung tipong parang tatay na marunong bumuo ng kwento sa oras ng kape. Pero bago umalis si Nika, nahuli niya itong tahimik na nakatingin sa salamin. Bakit parang malungkot ka pa rin, ha? Tanong ni Mang Rado. Mahinang sagot ni Nika, kasi po, iniwan na ako ni Basti. Siya po kasi ang best friend ko sa school. Lumipat na po siya. Sandaling natahimik ang barbero. Tila pati ang bentilador ay huminto sa pag-ikot. Tumingin siya sa bata at ngumiti, yung ngiting marunong umintindi. Alam mo Nika, sabi niya habang nililigpit ang gunting, ang mga kaibigan, parang buhok din iyan. May mga umaalis, pero sa tamang panahon, may tutubo ring bago. Ang mahalaga, huwag mong kalimutang alagaan ang natitira, yung mga hindi umaalis. Tahimik si Nika. Ngunit sa labi niya, unti-unting lumitaw ang nangiti.
Salamat po, Manong Rado. Walang anuman, anak, sagot ni Mang Rado, sabay tapik sa balikat ng bata. At tandaan mo, kapag malungkot ka ulit, punta ka rito. Hindi kita laging gugupitan, pero laging makikinig ako. Paglabas ni Nika sa barbershop, sumabay ang hangin sa paggalaw ng kanyang bagong gupit na buhok. Mukhang magaan, parang wala nang iniisip. Sa loob naman, kinuha ni Mang Rado ang kanyang gunting, inilagay sa mesa, at hinaplos. Kaibigan ko talaga itong gunting, mahinang sabi niya. Hindi ito nagsasalita, pero palagi itong nandito. At sa bawat tunog nitong shirt, may puso rin palang nakikinig. Sa labas, unti-unting dumidilim ang langit. Ang mga kuliglig ay nagsisimula ng mag-serenade sa paligid. Habang pinapatay ni Mang Rado ang ilaw, sumulyap siya sa lumang salamin at ngumiti. Tama ka, gunting. Minsan, hindi kailangan magsalita para makaramdam. Ang pakikinig, minsan, mas matalas pa kaysa sa kahit anong gupit. Sa isang tahimik na hapon sa barbershop ni Mang Rado, may kakaibang sigla sa hangin. Hindi dahil sa bagong gupit, kundi dahil sa balita. Oo, balita. Yung tipong hindi mo mababasa sa dyaryo o maririnig sa radyo, kundi sa tsismisan ng kanto. Ang sabi-sabi, may isang kliyente raw na umiyak matapos magpagupit. At ang pinaghihinalaan, syempre, si Mang Rado. Pero teka lang, bago mo siya husgahan, pakinggan mo muna ang buong kwento. Araw iyon ng Sabado, at gaya ng dati, puno ang upuan sa shop. May mga batang umiiyak, tatay na nag-aantok habang ginugupitan, at isang nanay na paulit-ulit sinasabi, "Huwag mong masyadong paikliin ha, yung tamang linis lang." Habang abala si Mang Rado, dumating ang isang binatang may malaking problema sa buhok o marahil sa puso. Tahimik siya, nakaupo lang. Tinanong ni Mang Rado, "Anong gusto mong gupit, iho?" Sagot ng binata, malalim ang buntong hininga. "Yung bagong simula po, Mang Rado." Napangiti si Mang Rado. Break-up cut pala ito," sabi niya sa loob-loob niya. Habang ginugupitan, nagkukwento si Mang Rado tungkol sa buhay. "Alam mo, iho, minsan hindi buhok ang kailangang bawasan, kundi bigat sa dibdib." Tahimik lang ang binata. Tila tinatablan ng bawat salita. Pagkatapos ng ilang sandali, tapos na ang gupit. Malinis, maayos, bagong simula nga. Pero pagharap ng binata sa salamin, napahinto siya. Hindi dahil pangit, kundi dahil ibang-iba sa nakasanayan. Medyo maikli, medyo kakaiba, at medyo masyadong bagong simula. Tumingin siya kay Mang Rado at mahina ang sabi, "Mang Rado, ang iksi po." Ngumiti si Mang Rado at sagot, "Pag gusto mong magsimula ulit, minsan kailangan mong tanggalin lahat ng luma." Hindi na sumagot ang binata. Ngumiti lang siya, pero halatang nagpipigil ng tawa o ng luha. Kinabukasan, kumalat ang balita. Si Mang Rado nagkamali raw ng gupit. Iyakan daw sa barbershop. May nasirang puso at buhok sa parehong araw. Hanggang sa ang mga kapitbahay, tuwang-tuwa sa chismis. Pero alam mo ang nakakatawa? Yung binatang iyon, bumalik makalipas ang 3 araw. Pumasok sa barbershop, suot ang bagong confidence. "Alam nyo, Mang Rado," sabi niya, "ang daming nagsabi, bagay daw sa akin itong gupit. Parang ako raw. Bagong tao." Ngumiti lang si Mang Rado. Hindi na siya nagtaka. Sanay na siya sa mga ganyang kwento. Kasi alam niya, minsan hindi gupit ang nagbabago, kundi ang pananaw ng tao. Mula noon, tuwing may maririnig na chismis si Mang Rado, natatawa na lang siya. Sabi niya sa mga suki, "Huwag kayong maniniwala agad sa balitang maling gupit. Baka kasi tama lang talaga, hindi lang sanay ang mata." At sabay silang nagtatawanan.
Ang mga tao, kahit may problema, lumalabas sa barbershop na magaan ang loob. Sa huli, habang pinapatay ni Mang Rado ang ilaw ng shop at isinasabit ang kanyang gunting, mahina niyang sabi, "Ang buhok, tutubo ulit." Pero ang tiwala at kabaitan, iyan ang dapat pinapahaba. At sa dulo ng araw, parang hangin ng gabi na dahan-dahang lumalamig, ang barbershop ni Mang Rado ay muling naging tahimik. Maliban sa tunog ng kuliglig at huni ng hangin sa bintana. Sa labas, maririnig mong mahina niyang sabi, "Bukas ulit, gupit, kwento, at konting tawa." At doon, unti-unting lulubog ang iyong mga mata sa antok habang naiisip mo na minsan, ang maling gupit ay hindi pala mali. Baka iyon lang ang kailangan mong simula. Tahimik ang umaga sa barbershop ni Mang Rado. Ang araw ay dahan-dahang sumisilip sa maliit na bintana at ang mga alikabok sa hangin ay parang maliliit na bituin na sumasayaw sa sinag ng araw. Sa tabi ng gunting, nakapatong ang kanyang lumang suklay. Ang suklay na ginamit niya sa libu-libong gupit, libu-libong kwento, at siguro ilang libong buntong hininga rin. Habang pinupunasan niya ang salamin, mahina siyang napangiti. Ang gunting, sabi niya sa sarili, parang tadhana iyan. Minsan, dumadating sa'yo ng hindi mo hinihingi. Pero kapag tinanggap mo, mapapansin mong mas maayos pala ang ayos ng buhay mo. Maya-maya, may pumasok na matandang lalaki. Medyo kuba, may dalang baston, at may buhok na parang ulap sa hapon. Maputi, magaan, at medyo magulo. "Uy, Tatang Luis," pati ni Mang Rado. "Tagal kang nawala ah." Ngumiti si Tatang Luis sabay sabi, "Eto, Rado, buhay pa. Pero itong buhok ko, parang nawalan na ng direksyon. Gupitan mo nga. Baka sakaling sumunod sa landas ng kapalaran." Tumawa si Mang Rado. "Ah, gusto mo pala ng gupit ng kapalaran." Umupo si Tatang Luis at nagsimula ang gunting. Tik, tak, tik, tak. Tunog na parang musika ng kabataan ni Mang Rado, kasabay ng bawat kwento ng buhay. Habang ginugupitan, nagkwentuhan silang dalawa. Si Tatang Luis, nagbalik tanaw sa kanyang kabataan. "Alam mo, Rado, dati akong barbero rin." Nagulat si Mang Rado. "Talaga, Tatang?" Ngumiti si Tatang Luis. "Oo, pero hindi ako kasing galing mo. Ako yung barbero na mas maraming kwento kaysa suki." Sabay silang tumawa. Pagkatapos ay nagpatuloy si Tatang Luis. "Noong bata pa ako, akala ko ang kapalaran ay yung mga bagay na hindi mo kontrolado. Pero habang tumatanda ako, na-realize kong minsan, ikaw din pala ang nagugupit ng sarili mong tadhana." Tumigil sandali si Mang Rado sa paggupit, nakangiti. Ang lalim nun. "Tatang ah, parang yung buhok, kung hindi mo gugupitin, hahaba lang ng hahaba, hanggang sa hindi mo na makita kung sino ka." Sabay silang natahimik. Tila parehong inisip ang mga salitang binitiwan. Pagkaraan ng ilang minuto, tapos na ang gupit, si Tatang Luis tumingin sa salamin. Napangiti siya. "Ayos. Hindi ko alam kung mas gumwapo ako o mas gumaan lang ang pakiramdam ko." Ngumiti rin si Mang Rado. "Baka pareho, Tatang. Pag nagpagupit ka kasi, hindi lang buhok ang tinatanggal, pati bigat ng nakaraan." Paglabas ni Tatang Luis, may naiwan siyang 5 piso sa mesa. Sabi ni Mang Rado, "Tatang, sobra ito." Ngumiti lang si Tatang Luis. "Hindi iyan bayad sa gupit, Rado. Bayad iyan sa payo." At dahan-dahan siyang lumabas. Dala ang kanyang bagong gupit at bagong sigla. Kinagabihan, habang nagsasara si Mang Rado, may dumaan na hangin sa loob ng shop. Parang pabulong. At sa katahimikan, parang narinig niya ang tinig ni Tatang Luis. "Tandaan mo, Rado, ang gunting ng kapalaran ay nasa kamay mo. Pero ang direksyon,
nasa puso. Napangiti si Mang Rado, sabay upo sa lumang silya. Tumingin siya sa gunting, suklay at salamin. Tatlong bagay na saksi sa libu-libong mukha at kwento. Siguro, bulong niya, barbero lang ako sa tingin ng iba. Pero sa totoo, tagapagdulot din ako ng bagong simula. At habang unti-unting dumidilim ang paligid, maririnig mo ang tunog ng kuliglig sa labas. Ang barbershop ay nilalamon ng katahimikan at sa hangin, may halong amoy ng langis at sabon. Dahan-dahan mong mararamdaman ang pagod ng araw. At sa bawat paghinga, parang ikaw man ay nauupo sa lumang upuan ni Mang Rado. Humihinga ng malalim, nakangiti, payapa. At sa huling sandali bago pumikit ang iyong mga mata, maririnig mong mahina niyang sabi, ang buhay parang buhok, minsan magulo, minsan mahaba. Pero kapag tinutukan mo ng tiyaga at kabutihan, gaganda rin ang ayos. At doon, unti-unti kang lulubog sa antok habang naririnig ang malambing na tik, tak ng gunting ng kapalaran. At diyan nagtatapos ang isang gabi sa barbershop ni Mang Rado, kung saan bawat gupit ay may kasamang ngiti at bawat tawa ay may halong aral. Ang sabi ni Mang Rado, ang buhok tutubo ulit, pero ang kabaitan, pag ginupit mo, baka hindi na tumubo. Kaya bago mo ipikit ang iyong mga mata, isipin mo lang, kahit gaano kagulo ang buhok o ang buhay, lagi namang may oras para ayusin ito. Dahan-dahan, may lambing at may pag-asa. Matulog ka na ng mahimbing. Sa bawat tunog ng gunting sa isip mo, isipin mong tinatanggal nito ang pagod, ang bigat, at ang ingay ng araw, hanggang sa ang natira na lang ay katahimikan at ang mahinang huni ng hangin sa labas ng barbershop ni Mang Rado. Magandang gabi.